At para naman mabigyan tayo ng komprehensibong impormasyon sa pagdinig sa pork barrel scam, live mula sa Senado, makakasama natin ang ating kasamang si Attorney Mark Castrodes na mag-uulat ng live phone patch. Si Attorney Mark po ay nandyan para sa kaalaman, para mabigyan po tayo ng impormasyon para sa kaalaman ng mga ordinaryong mamamayan kung ano ang kahalagaan ng investigasyon sa nasabing PDEF scam. Mark, magandang hapon sa iyo. Princess, magandang hapon. Narito nga tayo sa Senate of the Philippines at pangalawang araw ng Blue Ribbon Committee hearing para sa PDEF. Maalala natin ang objective hearing na ito ay makuha ang facts at maayos yung sistema at mapanagot yung mga dapat mapanagot dito sa problemang ito. Noong unang hearing, Princess, ay napanood natin yung BBM yung COA chair na nagsiwalat nga ng ng resulta ng audit. Ngayong araw naman na ito, narito sa Senate Hall ang mga representante ng ilang agencies na tumanggap nitong funds coming from PDEF. Nandito din ang Secretary ng Department of Agriculture na si Secretary Alcala. Maalala natin na dumaan itong mga PDEF hindi lamang sa major department but yung mga agencies attached to the department. Kaya ang pinag-uusapan ay paano nakarating at yung checks or sistema para ma-ensure na walang nawawalang pera. At yung konklusyon namin ng dalawang resource persons representing the attached agencies na mukhang nawalan ng pera at na disadvantage ang gobyerno sa prosesong ito. Ang konteksto nitong ating pagdinig ay ang Blue Ribbon. Meron tayong parallel investigations na nagaganap sa Interagency Task Force on graft, anti-graft and corruption at meron ding sampang kaso. So kung kailan matatapos itong hearing na ito, magdidepende doon sa pagsaliksik sa facts at magdidepende din doon sa resulta ng mga iba pang investigating bodies na magkakaroon ng sarili nilang proseso. Kaya umaantabay ang inyong telebisyon ng bayan para ihatid ng buong buo ang kaganapan dito sa Senado. Alright. Mark, maraming salamat sa iyo.